Okay, so tayo ay nasa lesson 10 na ng ating grade 9 mathematics, quarter 1 pa rin. So ang pag-uusapan natin ngayon is all about finding the equation of a quadratic function. So given yung answer, ang hahanapin natin is yung ating equation. Okay, so let's start. So finding the equation of a quadratic function. So sabi dito mga anak, a parabola can cross the x-axis once, twice, or never. So pwede daw tayong tumama, yung parabola daw natin ay pwedeng tumama doon sa ating x-axis ng isang beses, dalawang beses, o di kaya naman ay hindi siya tumama. So tingnan natin tong graph na to. So kapag ginraph natin tong quadratic function na to, using syempre the table of values, so marunong na kayo nito dahil nasa previous video ko yan. So eto siya kapag ginraph natin. So kung mapapansin nyo mga anak, wala tayong x-intercepts dyan, or hindi tumama yung parabola doon sa ating x-axis. So yung sinasabi natin na never. Next, so this one naman. Kapag ginraph natin tong function na to, syempre gagawa tayo ulit ng table of values. Marunong na kayo niyan. So eto yung ating parabola kapag ginraph natin yan. And as you can see, meron tayong isang x-intercept. So eto siya. Doon sa ating point 1, 0. Doon tumama yung ating vertex. Okay, doon sa ating x-intercept. Isang beses lang tumama. And then, meron naman tayong twice, or pwede namang possible na dalawang beses tumama yung ating parabola doon sa ating x-axis. So, given this function, kapag ginraph natin yan mga anak, ito siya. Okay? So, as you can see, we have two intercepts, or two x-intercepts. So, ito yung dalawang yun. Yung dalawang pinagtamaan ng ating parabola. So, we have the coordinates negative 1, 0. Siyempre, negative 1 dito si x, and then 0 si y kasi hindi naman siya gumalaw ng taas-baba. And then dito naman sa pangalawa, 3 si x, 0 naman si y kasi hindi rin siya gumalaw ng taas-baba. So, dalawa yung x-intercepts dito. So, sabi mga anak, yung x-coordinates of these points of intersection are called x-intercepts. Okay? Yung ating mga x-coordinates. So, ito, si negative 1, si positive 3, dito naman si positive 1. So, yung x-coordinates, yun yung tinatawag nating x-intercepts. Okay? So, dito, anak, sabi dyan, the third function, so ito, dito, sa pangatlo, shows that the parabola daw ay na-cross niya yung x-axis natin doon sa point 3 tsaka sa negative 1. So, dito, yung x-axis, dito, kay 3 tsaka negative 1. So, these are the x-intercepts. So, yan yung tinatawag nating x-intercept, also known as the zeros of the function. Okay? Ano nga ulit yung tawag doon? Zeros of the function. Since, kaya siya tinawag na zeros ng function, since these are the values of x, kapag daw ang y natin ay 0. Okay? So, as you can see dito sa table natin, ito. Ito ang value ni x kapag ang y natin ay 0. Dito, anak, wala. Wala siyang y is equal to 0. Kasi nga, no x-intercept siya. Okay? Dito, meron naman tayong isa lang. Kasi isang beses lang tumama yung parabola natin sa x-intercept. So, ito yung value ng x natin kapag yung y natin ay 0. At doon naman sa pangatlo, we have 2. Ito. Negative 1, 0 si y, tsaka 3, 0 si y. Okay? So again, ang ibang tawag dyan is yung tinatawag nating zeros ng function. So, paano ba natin hukay yung zeros ng function na yan? Actually, kung babalikan natin doon sa solving quadratic equation, di ba minsan may makukuha tayong mga roots? So, ito rin yun, yung tinatawag nating zeros ng function, yung roots natin. O for example, isolve natin to. Let's assume ito ay isang quadratic equation, di ba? Paano ba tayo nag-solve ng ganyan? O for example, we have x squared plus 4 is equal to 0. Kunyari, yun yung solve natin. Di ba, we are solving for the roots or for the values of x. Since zeros of function ngayon hinahanap natin, when we say zeros of the function, yun nga yung mga values ng ating x-intercept, di ba? So, kung natatandaan nyo sa pinakauna nating lesson, which is yung solving quadratic equations, we have different ways of solving quadratic equations, di ba? Pwedeng by extracting roots, by factoring, using the quadratic formula, and so on. So dito, since we are solving for x, ililipat natin si 4. So alam niyo na to kasi ito po ay napag-aralan na before. So ito po ay magiging x squared is equal to, since nilipat si positive 4, magiging negative c 4. And as you can see, ito po ay pwede natin isolve using extracting square root. Since we are solving for x, kailangan mawala si squared. So ibig sabihin, kailangan natin siyang i-square root. Okay? So cancel na to, natira na lang si x. So what will be your root? Square root of negative 4. So, mga previous lesson natin, alam natin na hindi tayo pwedeng makakuha ng square root tapos negative yung nasa loob. So, ito po ay no real roots. So, sana tatandaan nyo pang lesson na yan. So, as you can see, anak, si x ay no real roots. Kaya po siya, pag ginraph natin, anak, no x-intercepts. Kasi nga, walang value si x. Wala or hindi tumama yung parabola natin doon sa ating x-axis. So, ganun siya. So, tingnan naman natin itong pangalawa. So, we have, solve natin to using factoring na lang para madali. So, for example, we have x squared minus 2x plus 1 is equal to 0. Diba sinasolve natin itong quadratic equation na to, pinakamadali is by factoring. So this one, solve natin by factoring. Isip tayo, ito alam nyo na rin to kasi may, sa previous lessons natin may ganito. So ganito lagi itsura ng ating factoring. So isip tayo ng number na kapag pinag-times natin ay positive 1, pero pag pinag-add naman natin ay negative 2. So ano yung mga factors na yun? Anak parenthesis to ha. So that is negative 1 tsaka negative 1. Okay? Kasi negative 1 times negative 1 is positive 1. Pero kapag inad naman natin, negative 1 minus 1, same sign, add and keep. So that is negative 2. Okay? So natatandaan nyo pa yung factoring. So, pag meron tayong factor, may shortcut na ako tinuro sa inyo. Binabaliktad lang natin yung sign dun sa factor to solve for our roots. So ano yung root nito? X is equal to, since negative ang ating factor, your x is positive 1. Okay? So ito yung isa.
And then yung isa, as you can see, same lang naman. So yung x nyo is positive 1 pa rin. So ano daw ang x natin? Isa lang. We have only 1, which is yung x natin is positive 1. And as you can see, this function, isa lang ang ating x-intercept. Saan lang siya katumama? Doon sa positive 1. So eto siya, di ba? Positive 1 daw yung ating x. So doon sa ating quadratic equation, ito yung tinatawag nating roots. Pero kapag ang pinag-uusapan na natin na yung function, yung tinatawag naman nating zeros of our function. Okay? So dito tayo sa pangatlo. So as you can see, yung zeros natin dyan ay dalawa. Si 3 tsaka si negative 1. So let's solve this one using factoring. So we have x squared minus 2x. Bakit malagi na lang ako nalulobot pag nagre-record? Minus 3 is equal to 0. So let's solve this one by factoring. So factoring, alam niyo naman na ganito yung itsura niya. Okay? So same process with the second function. Isip tayo ng number na kapag pinag-times natin, negative 3. Pero kapag pinag-add naman natin, is magbibigay ng negative 2 as answer. So ano yun? So we have negative 3 tsaka positive 1. Okay? So pag pinag-times natin, negative 3 times positive 1 is negative 3. Tama? Pero pag pinag-add natin, negative 3 plus 1 is negative 2. Since different signs subtract, get the sign of the higher number. Kaya po negative 2. Okay? And then, these are the factors. Ano yung roots natin? Babalik ka rin lang yung sign. So since negative 3, your root is positive 3. Yung isa naman, since positive 1, your root naman is negative 1. And as you can see, mga anak, dito sa ating parabola, tamang-tama siya. Doon siya tumama kay negative 1. So ito siya. Tsaka kay positive 3. So, ito naman yung ating root dito. Okay? So, ito yung lesson or pag-aaralan natin ngayon or yung tinatawag natin zeros of our function. So, again, dun sa quadratic equation natin dati, ang tawag natin doon ay roots. Dito naman sa function, ang tinatawag natin dyan ay the zeros of our function. Okay? So, next tayo, anak. Sabi dito, find the zeros of the quadratic function. Katulad ng sinabi, ginawa natin kanina, unang step natin ay we need to solve for x using any method. Pero syempre, pinakamadali is by factoring. So alam na natin yung sa pagka-factor, di ba? Again, isip kayo ng number na kapag pinag-times natin, negative 3. Pero kapag pinag-add natin is yung ating b, or the numerical coefficient of our x. So ito yung dalawang yon. Positive 1 times negative 3 is negative 3. Tama, yung product niya. And then yung sum naman natin, positive 1 minus 3. Different sign subtract, kaya 2. Get the sign of the higher number. So negative. Okay, so alam nyo na sana yung factoring kasi we're done with that lesson. So kapag nakuha na natin yung factors, mga anak, alam na natin yung ating zeros. Kasi binabaliktad lang natin yung sign. Tinuro ko na rin yan dati. So ito yung tinatawag nating zeros ng ating quadratic function. Since these are the values of x when your y is 0. So sa x daw ay negative 1, 0 si y. Ito naman sa x ay positive 3, 0 si ating y. Okay? So para makita natin kung tama ito sa ating graph, kung ito yung ating x-intercept, i-graph natin. Gumawa na ako ng table of values dito. Marunong na naman kayong gumawa niyan, syempre using this function. So, here is the graph kapag i-graph natin yan. So, tama. As you can see, ito yung ating dalawang intercept. Okay? Si negative 1, tsaka si positive 3. Si negative 1, tsaka si positive 3. Okay? So, yan yung tinatawag nating x-intercepts or yung tinatawag nating zeros ng ating function. Okay? So, as simple as that. When we say finding the zeros, yung roots, parang doon sa ating quadratic equation, finding the root. Pero dito sa ating function, ang tawag natin ay zeros. Okay? Now, balik rin naman natin, anak. Given naman yung ating, so ayan siya. Given naman yung ating zeros, hahanapin naman natin yung ating equation. Okay? Since yun yung tungkol sa lesson natin ngayon, finding the equation of the quadratic function. Given yung zeros, hanapin natin yung equation. Okay? So, sabi dyan, given daw na ang zeros niya ay 3, 0, tsaka negative 1, alam natin na itong mga to, ang values ng ating x kapag ang y ay 0. So, therefore, sa una, ang x daw natin ay 3. Sa pangalawa, ang x daw natin ay negative 1. So, anak, parang babaliktarin lang natin yung process. Okay? So, eto na yung roots natin, di ba? So, ibig sabihin, alam natin na sa factors niyan, na babaliktad sa factors, si 3 ay negative 3, si negative 1 ay si positive 1. Pabaliktad lang natin siyang gagawin. Since given yung roots, pabaliktad natin gagawin. Okay? So, pag meron na tayong factors, pwede na natin itong isolve. Siyempre, using FOIL method. Okay? So, hindi ko na ipapakita isa-isa kasi alam nyo na naman yan. So, sige nga, isolve na natin. So, paano ba natin nakuha to? So, we have x times x. So, doon nakuha yung ating x squared. Okay? So, next. FOIL method tayo, anak. So, we have x times positive 1. We have positive 1x. Or pwede nyo nang hindi isulat si 1. Okay, next. Sa inner term naman tayo. So, negative 3 times x. We have negative 3x. And then, negative 3 times positive 1 is negative 3. Okay? So, eto na yung ating answer dito. Isi-simplify na lang natin. So, this one combine like term. So, copy si x squared. Ito ay magiging negative 2x na. Why? Isang positive, isang negative, different sign subtract, get the sign of the higher number. And then copy minus 3. So, ito na ngayon, anak, yung tinatawag nating equation ng ating quadratic function. Okay? So, baliktad. Given yung roots or the zeros of the function, hahanapin natin yung equation. So, gagawin nyo lang siya pabaliktad. Okay? So, another example tayo. So, this time, ang zeros naman ay negative 1 at negative 5. Okay? So, again, same process. Given yung zeros, alam natin na ang value ng x is negative 1,
Yuk-yuk na naman ako. Dito naman, ang value ng ating x ay negative 5. So, next is the factors. Since ito yung roots, kunwari, ito yung ating factors. Binabaliktad lang natin yung sign. So, positive si 1, positive si 5. And then, you solve na this one para makuha na natin yung equation. So, x times x, FOIL method ulit. So, ito na yan. X times x is x squared. X times positive 5 is positive 5x. Positive 1x times x is positive 1x, or pwede nyo na hindi ilagay si 1. And then, the last term naman, positive 1 times positive 5 is positive 5. And then same process, combine like terms. So that will be x squared. 5 plus 1 is 6x, and then plus 5. So eto na ngayon yung ating equation of the quadratic function. Okay? So yun lang yung lesson natin ngayon. Again, lesson 10 tayo, all about finding the equation of the quadratic function. So parang pag nag-solve lang kayo ng quadratic function, di ba, ang first step is kinukuha yung factors and then the roots. Eto pabaliktad. Given na yung roots or the zeros, babaliktarin nyo naman yung proseso. Okay? So ganun lang kasimple yung lesson natin ngayon. So dito ko na tatapusin yung video since na-discuss ko na naman lahat. So kung nakatulong ang video na ito sa inyo guys, syempre don't forget to like this video. Mag-comment na rin po ng simpleng thank you. And syempre guys, kung bago ka pa lang sa channel ni Teacher Camille, ano pang iniintay? Syempre mag-subscribe na para updated kayo sa mga bagong video na i-upload po ni Teacher Camille. So again, maraming salamat. This is Teacher Camille once again saying goodbye!